Walang patid ang pagpapalawig ng pamahalaan sa 20 pesos rice program para sa vulnerable sectors. Ikinutuwa naman ng mga mamimili ang naturang programa. Narito ang report ni Juan Antonio. Suki ng maituturing si Nanay Teresita sa mga Kadiwa Center dahil sa palagian niyang pagbili ng mga murang gulay. Mamimili sana siya ngayong umaga ng gulay nang matiempohan niya ang pagbebenta ng P20 Rice Program sa Agribusiness Center sa Quezon City. Ako naandito ngayon sa Kadiwa kasi na-try ko yung 20 pesos na bigas. Kasi parang maganda naman. Para sa katulad niyang nagbabudget, malaking tulong aniya ang murang bigas na ibinebenta ng mga Kadiwa Center sa bansa. Bibili ako ng bigas, kalahating kaban, 1 pound. Ay kung dito ako bibili, 500 kalahating sa akong bigas na yun. Malaking kapitiran. Yung matitipid ko doon, magagawang allowance ng anak ko. Unang beses din susubok si Tatay Anselmo ng 20 pesos na kada kilong bigas. Minsan na rin siyang naging benepisyaryo ng murang bigas program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Malaking pasalamat sa programa ng murang bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tulad rin ng kanyang tatay nung unang panahon, nung National Grain Authority pa, ay talagang ang bigas noon na nasubukan ko, parang amoy sako. Ngayon, ito, yung tigpa 20, maganda na naman ang kanyang bigas. Wala namang amoy. Susubukan ko itong isaing. Siguro nasa style lang ng pagsasaing para magiging maganda ang ating pagkain. Marami sa pumila ay gustong makatipid kaya di na nila pinalampas pa ang pagbili sa 20 pesos na kada kilong bigas. Pumunta po ako dito ng alas 5 ng umaga para subukan ko yung bigas na halagang 20 pesos. Malaking tipid na yun para sa amin. Sa 50 pesos, 1 kilo lang mabibili namin, isang saingan lang, 6 kami sa bahay. Binigyang paalala naman ng Kadiwa Store at Kadiwa Center ang mga mamimili na magdala ng ID bilang patunay na kayo ay bahagi ng vulnerable sector gaya ng senior citizen, solo parent, PWD at mga miyembro ng 4Ps upang makabili ng murang bigas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio, Congress News.